So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa Miss Kaigo Baliwag Branch para sa update natin. Para dito sa motorcycle na to, meron tayong update na ginawa si Monarch. Ito yung Monarch Archer 110R. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ng 2026. Tara, samahan nyo ako. Walkaroon natin to. Ayos na ayos. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi sa bawat ride. Mga best, no, ito nga, nandito sa harap natin ang Monarch Archer 110R. Okay, ikutan natin to para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Let's go. Okay na nga mga best, no, ito nga pala ang Archer 110 ng Monarch. Archer 110R ng Monarch. So kung napapansin nyo ay may kamukha siya. Okay, yung WM110 is ito din yun. Ito din yun. Binago lang nila yung pangalan dahil nga talagang ang talagang plano dito ng Monarch ay Archer talaga yung pangalan nito. Pero kasi nga naunang lumabas si WM110, pero yun na nga, parehas lang din naman yan. So yun na nga, meron tayo ditong projected lamp para sa kanyang headlight, kulay green, black yung combination. May Monarch tayo rito, meron tayong Archer 110 dito. Decals, minimalist lang, tsaka maganda yung forma. Yung kanyang daytime running light, yan, or park light, meron din tayo rito. LED naman yan, halos lahat naman ng ilaw na to LED. Meron tayong parang winglet dito sa ilalim na parang carbon fiber finish din tayo rito. Front fender, maganda yung design, naka-telescopic fork. Meron tayong reflector, side by side naman yan. Naka-mugs na rin tayo rito. Tube type pa rin naman to, pero pwede nyong ipa-tubeless. Ang size ay 2.5 by 17. Meron din tayo rito single disc brake, dual pad caliper. Euro 3 na rin to, air-cooled 110cc. Signal light natin dito, nandito sa ilalim. Sa side pairings naman natin, ito may 110R na decals. Okay, so dito naman sa side, may kickstart pa rin naman tayo rito. Yung makina niya, may Monarch. Foot pegs, hindi na piplip. Ayan, malapad din siya. And meron tayong combination ng rubber and metal. Rear brake pedal, smooth lang din. Foot pegs para sa angkas, malapad din to. Maganda yung alloy na ginamit din dito. Maganda yung mga bolts na ginamit din dito. Naka-Allen bolts na rin siya. Okay, so upuan natin. Kung abot ba ng 5 to nakagaya ko, semi-automatic nga pala ang isang to. Doon sa lahat ng mga nagtatanong, 5 to ang ating height. Ganito ang itsura natin. Sobrang tingkayad. Upright position para sa ating handlebar. Upuan natin medyo matigas. Pero yung shock natin sa likod, medyo matigas din. Yung shock natin sa harap, medyo matigas din. Okay. Ayan. So turning radius, malawak din siya. Okay. So meron tayong space dito para at least kapag may mga gamit tayo, pwede nating ilagay dito. Lalo na yung bag natin dito sa space na to. So, side naman, ito yung Archer 110. Decals niya, minimalist lang din. Maganda yung forma ng ating tambucho, maganda yung cover, may combination ng parang carbon fiber finish, glossy gray, and naka dual shock tayo rito. Swing arm, malapad din. Naka drum brake tayo dito sa likod. Ang size naman dito sa likod ay 2.75 by 17. Kanyang signal light, flexible naman, LED na rin tayo rito. Yung kanyang taillight pala is naka-bulb type. So sana dito, gawin din nila na LED. Para halos lahat naka-LED na. So meron tayong plate light, reflector, and then lagayan ng plate. Yung fender natin dito, malapad din eh. So dito naman sa side, meron din tayo ditong 37 ba? 37 yung kanyang sprocket size. Ayan, 428-37T. Ayan. So dito naman sa side yung kanyang susian para ma-open natin yung
upuan. Okay? Sa upuan, ito yung itsura. Na tayong helmet hook. Meron din tayong malapad na tawag dito. Ayan, na compartment. Ayan, may USB charging port pala dito sa likod. Ay, sa likod, sa ilalim. Ayan, oh. Ayan, ngayon ko lang din napansin. Ayan. So, meron pala tayo dyan. So, battery dito rin nilalagay. Yung ating gas tank, nasa 4 liters. Okay? So, dito naman sa ating panel gauge is naka analog type, neutral, hanggang 1 to 4. Gear indicator niya, signal light, speedometer, odometer, may Monarch tayo na logo dito, fuel gauge dito sa side, pag naka high beam, switches natin dito, park light, headlight, electric starter, front brake, smooth lang din, malapad or mataba yung ating ano rito, no, yung ating grip. So mababaw lang din yung kanyang throttle, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan, kasi carb pa rin naman ang isang to. Pero hindi ko trip yung kulay yellow dito. Sana palitan. Pati dito, hindi ko siya trip. Sana green na lang din. So, ayan. Ito naman, naka-semi-automatic tayo dito. And naka-dual head shifter 4-speed ang isang to. Ayan. So, ayan. Magaan naman yung motor eh. Magaan yung motor. Tapos maporma din. So, kung naghahanap ka ng tipid na motorcycle, 110cc, mukhang hindi siya 110cc. Mukha siyang 125 or 150. Underbone, semi-automatic. Ito na yun. Murang-mura para sa dito sa motorcycle na to. So, sa tingin nyo ba, talagang, or naisip nyo ba na parang, tawag dito, kinukuha ni Monarch lahat ng pangalan ni Skygo. Parang nagta-transition. Unti-unti siguro. Parang magiging Monarch, no? Parang magiging halos kapangalan na lahat nung Skygo, mapupunta kay Monarch. Parang ganun yung mangyayari. Pero, tingnan natin yan. Pero yung same quality pa rin naman yan. So, yan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ng isang to? Comment nyo naman yan. And, center stand. Magaan naman itong center stand eh. Yan. Napakagaan at mabilis lang din. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili na ganitong motorcycle? Puntahan nyo na lang dito sa may Skygo Baliwag branch para dun sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motor. Nice siya. So, yun ang mga best na sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Nice siya. Dama mo ang ngiti, kung sulit ba presyo? Yan ang tanong, kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena, para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog, kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban, kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado, safety first lagi, di pwedeng papakto, ilaw sa So yun ang mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi niyong tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Di malinaw ang daan, headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro, piliin mo yung swak sa budget na trip mo, hindi lang pangalan